Putin's Russia ready for world nuclear war. Vladimir Putin has said he's ready to use nuclear weapons if there is a threat to Russia's statehood. In a wide-ranging interview this morning, he actually said it was up to the United States to calm the situation and avoid a nuclear war. Если, не дай бог, дойдет до каких-то ударов, то все должны понимать, что вот у России есть система СПРМ, система по предупреждению, раннего предупреждения о ракетном нападении. Handa na ba ang Russia ni Putin para sa digmaang nuklear? Isang plano ng digmaan ang pinag-uusapan at isang mapa ng digmaan ang inilabas at ipinakita sa Russian State TV. Ang mapang ito ay nagtuturo sa mga bansa kung saan maaaring maglunsad ng mga missile ang Russia. Bakit? Para tamaan ang kanluran. Narinig mo na ang sinabi ni Pangulong Vladimir Putin na dahil ang kanluran ay nagsusupply ng long-range missile sa Ukraine para tamaan ang loob ng Russia. Wala na raw makakapigil sa Russia na gawin din ito at sa pag-isip nito, gumawa ang Russian State TV ng isang mapa. Ang tanong ay, kasama ba ang ating bansa sa mga mapa na buburahin ng Russia? Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. Itinuturo ng mapa ang mga bansa na ayon sa balita ay handa na raw na umatake sa ating mga kaaway. Alin-alin ba ang mga bansang ito? Siyempre, kasama na dito ang Cuba sa listahan. Dito rin naglalayag ang mga barkong pandigma ng Russia at isang nuclear submarine na parte ng kanluran. Napag-usapan ng balitang ito nung nakaraang linggo, ngunit ang Caracas at Cuba ay hindi lamang mga lugar sa mga mapa ng Russian State TV para sa posibleng deployment ng mga missile. Kasama rin dito ang Yemen at North Korea. Редакции подумали, куда бы могли направиться наши ракеты, в какие дружественные юрисдикции. Слушайте, я думаю, что у Соединенных Штатов Америки в сегодняшнем мире такое количество сторонников, в кавычках, что миллиарды людей были бы счастливы и выстроились бы в очередь за то, чтобы им дали возможность по Соединенным Штатам Америки как-нибудь ударить. Я вот все время, Евгений, думаю, когда мы покажем в передаче здесь карту, не куда по нам бьют американские ракеты, а куда наши ракеты могут ударить по Соединенным Штатам на весь мир, что в зоне, например, досягаемости Анкоридж, Гонолулу, Сиэтл, Сан-Франциско. Почему бы вот им не продемонстрировать вот такую карту? Знаете, как они будут кричать на весь мир, что русские? Sa huling frame, makikita mo ang ulong bansa na minarkahan sa mapa. Ito ay ang Mexico, Cuba, Venezuela, Nicaragua, Serbia, Iran, Yemen at North Korea ayon sa Russian State TV. Ito ang ulong bansa kung saan maaring maglunsad ng mga missile ang Russia laban sa kanluran at ang mga asset ng kanluran. Hindi kasama sa mapa ang Belarus na dapat sana'y kasama dahil mayroon ng mga missile ng Russia doon. Higit pa rito, kamakailan ay inanunsyo ng Belarus na ang kanilang hukbo ay sumasali sa ikalawang yugto ng mga pagsasanay sa nuklear ng Russia. Ang unang yugto ng pagsasanay na ito ay naganap noong nakaraang buwan sa Southern Russia. Sinabi ng Ministro ng Depensa ng Belarus, Left General Viktor Krin, na ang pagsasanay ay layunin na palakasin ang kahandahan na gumamit ng mga tinatawag na retaliatory weapons. Idinagdag pa niya, ngayon higit kailanman, kami ay determinadong gamitin ng mga ito. Balik tayo sa deployment map ng mga missile. Ayon sa Russian State TV, ito ay tinatawag na symmetrical response sa deployment ng kanluran. Sa isang punto, sinabi ng tagapagbalita na Moscow ay maaari magsimulang mag-supply ng parehong high-precision long-range missile. Ngunit mas maganda ang kalidad dahil ito ay Russian. Kung hindi ito ang State TV, hindi ito magiging primetime news. Ngunit dahil sa pinagmulan ng mapa, hindi maaring baliwalain ito. Sigurado, puno ito ng propaganda. Ngunit maaring may katotohanan din sa mga pahayag na ginagawa.
Ang mapa ay nagpapakita ng North Korea at may balita na si Putin ay bibisita sa Pyongyang sa mga susunod na linggo. Ang bansang ito ay pinalakas ng Russia. Ang relasyon mula nang magsimula ang digmaan sa Ukraine noong nakaraang taon. Ang pinuno ng North Korea na si Kim Jong-un ay bumisita sa Russia noong mas maaga sa taong ito. Ang kanluran ay nag-akusa sa Russia ng paggamit ng mga short-range ballistic missile na ipinadala ng North Korea, ngunit hindi kinumpirma o itinanggi ng Russia ang akusasyon. Huling bumisita si Putin sa North Korea noong taong 2000 sa unang taon ng kanyang pagkakapangulo. Ang deployment ba ng missile ang magiging agenda sa kanyang darating na bisita? Bukod sa deployment ng missile, may isa pang opsyon na maaring isaalang-alang ng Russia. Ayon sa Russian State TV, ang opsyon na nuklear. Isinaalang-alang ba ito ni Putin? Sa pagsasalita sa St. Petersburg International Economic Forum, sinabi ni Putin na kahit ang pinagsamang mga arsenal ng nuklear ng Europa at Estados Unidos ay hindi kayang pantayan ang Russia sakaling magkaroon ng konfrontasyon. Idinagdag pa niya na ang senaryong nuklear ay malabong dahil ang Russia, ayon sa kanya, ay nasa posisyon ng suprema sa digmaan sa Ukraine. Ngunit sinabi rin niya na ang paggamit nito ay posible sa isang natatanging kaso sa kaganapan ng banta sa soberanya at teritorial na integridad ng bansa. Tandaan, noong 1993 ay iniwan ng Russia ang pangakong Soviet na hindi nagagamitin ang nuklear na armas sa una. Sa palabas na ito, paulit-ulit nating tinatalakay ang threshold ng Russia para sa paggamit ng nuklear na armas. Sa halip, tinututukan ng mga news site ang nangyayari sa lupa at tinitignan kung may posibilidad na umabot sa punto ng eskalasyon kung saan maaaring magkatotoo ang mapa na ito. Ang mga puwersang Ukrainyo ay nagsasabing tinamaan nila ang bagong henerasyon ng Russian Sukhoi Su-57 fighter jet. Ayon sa kanila, ang eroplano ay may kakayahang magdala ng stealth missiles sa daan-daang kilometro. Isa itong mahalagang asset ng Moscow, ngunit di umano'y nawasak ito sa Russia's Aktuba airfield na 589 kilometers mula sa frontline sa Ukraine. Isang pro-war blogger ng Russia ang nagsabing ang eroplano ay tinamaan ng isang drone. Sa karagdagan, ayon sa Kiev Independent, tinamaan ng Ukraine ng mga Russian S-400 at S-300 systems sa Crimea. Isang S-400 anti-aircraft missile unit ang tinamaan malapit sa Zauzerne. Ang dalawang S-300 units ang tinamaan sa Kronomorsk at Yalta. Ayon sa ulat, ang mga radar systems ng mga unit na ito ay tumigil sa pagkaana kaagad pagkatapos ng mga pag-atake. At paano nalaman ito ng Ukraine? Dahil tumigil ang mga Russian S-400 at S-300 systems sa pag-intercept ng mga missiles na pinapaputok ng Ukraine. Ngayon na alam mo na ang nangyayari sa lupa, saan mo sa tingin patungo ang digmaang ito? Abangan ang susunod na kabanata. Kawikaan 21 verse 31, ang kabayo ay inihahanda sa araw ng pagbabaka, ngunit ang pagtatagumpay ay nasa Panginoon. Sa gitna ng mga tensyon at paghahanda para sa digmaan, tulad ng ipinapakita ng balita tungkol sa posibleng nuclear war at mga plano ng Russia, ang talatang ito ay mula sa mga kawikaan ay nagbibigay ng mahalagang paalala. Sa kabila ng lahat ng paghahanda at pagsisikap na ginagawa ng tao para sa kanilang tagumpay at proteksyon, ang tunay na pagtatagumpay ay nagmumula lamang at matatapos lamang sa ating Panginoong Diyos. Ang tao ay maaaring maghanda ng kabayo para sa labanan, magplano ng mga estratehiya at maghanda ng mga armas. Ngunit sa huli, ang Diyos ang may kontrol sa lahat ng bagay. Ang pagtatagumpay sa anumang laban ay nakasalalay, hindi sa lakas ng tao o sa kanilang mga armas, kundi sa kalooban at kapangyarihan. Ito ay isang paalala na sa kabila ng mga nananakot na balita at mga banta ng digmaan, ang ating pagtitiwala at pag-asa ay dapat nakasalalay sa ating Panginoong Diyos. Siya ang nagbibigay ng tunay na proteksyon at tagumpay. Hinihikayat tayo ng talatang ito na manalangin at magtiwala sa Diyos sa gitna ng mga kaguluhan at pagsubok. Tayo'y manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa mga oras na ito ng pangamba at kaguluhan, lumalapit po kami sa inyo na may lubos na pagtitiwala. Kami po ay humihingi ng inyong patnubay at proteksyon para sa bawat isa sa amin, lalo na
sa mga taong nakakarinig ng mga balitang ito tungkol sa posibleng digmaang nuklear. Panginoon, ang mga puso ay nababalot ng takot, ngunit alam namin na kayo ang aming kanlungan at kalakasan. Idinadalangin po namin ang kapayapaan para sa bawat pamilya na naapektuhan ng mga balitang ito. Ipagkaloob niyo po sa kanila ang katahimikan ng isip at kapayapaan ng puso. Ama naming Panginoong Diyos, naway maramdaman nila ang inyong presensya at pagmamahal at naway magtuloy-tuloy ang kanilang pagtitiwala sa inyo sa gitna ng mga pagsubok. Ama naming Panginoong Diyos, idinadalangin din namin ang mga pinuno ng mga bansa, lalo na ang mga nasa kapangyarihan sa Russia at sa kanluran. Gabayan niyo po sila sa paggawa ng mga desisyon na magdadala ng kapayapaan at pagkakaisa sa halip na digmaan at pagkawasak. Naway magkaroon sila ng malasakit at pagmamahal sa kanilang kapwa at naway makinig sila sa inyong tinig na nag-aanyaya sa kapayapaan. Alam namin na ang pagtatagumpay ay nasa inyong mga kamay at sa inyo kami lubos na nagtitiwala, o aming Panginoong Diyos. Bigyan niyo po kami ng lakas ng loob na harapin ang bawat araw ng may pananampalataya at pag-asa. Hinihiling po namin ang inyong patuloy na pag-iingat at pagpapala sa amin at sa aming mga mahal sa buhay. Salamat, o aming Panginoong Diyos, sa pagdinig ng aming mga panalangin at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito ang isang matiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen.